Uno, You Love Her Too, a documentary. Balita sa radyo, pasado alas 10 ng umaga, nang matagpuan ang bangkay ng isang dalagita sa isang tapsihan. Ang buong akala ng mga napapadaan sa naturang lugar ay nakatulog lamang ito, dala ng kalasingan, pero nang lapitan ito ng isa sa mga waiter ng nasabing kainan, doon na pag-alamang wala na itong buhay. February 10, 2002, Wednesday, 6 o'clock a.m. Alas POV. It's Monday at tinanghali ako ng gising. Pagmulat ko ng aking mga mata, doon ko lang napagtanto na naka-uniform pa pala ako nang makatulog ako kagabi. Hindi ko masyadong maalala ang mga nangyari. Umalikwas ako ng bangon at mabilis na hinanap ang aking red doll shoes na niregalo sa akin ni Nana, ang aking ina. Ay, nako, ayoko nang malate today dahil baka masama na naman ako ng tiklip na nanay ng best friend ko na siya ring teacher namin, si Mrs. Ocampo. Anyway, focus muna ako sa paghahanap ng red shoes ko. Oh, I forgot to mention, last Saturday was my birthday. No, I mean last Friday pala. Therefore, it's been 3 days since I received that red shoes from Nana as a gift. Well, lagi namang red ang mga gifts na nare-receive ko mula sa kanya. Ay, hindi ko pa rin ito makita, so I quit. Next time ko na lang hanapin dahil baka malate pa ako, knowing that I don't even have any idea what time is it already. Maybe ibang sapatos na lang munang isusot ko. Nagmadali akong lumabas ng aking kwarto at bumaba, ngunit pinilit kong maging marahan. Plano kong dumiretso na sa school since naka-uniform naman na ako. Wala naman akong naaamoy na kakaiba sa sarili ko at malinis pa rin naman ang suot ko. So okay lang na dumiretso na ng hindi naliligo at nagpapalit ng damit. Hindi namang halatahin, hindi ako naligo at pinatulog ko pa ang suot kong uniform. I pack my things, I check my wallet, and I'm ready to go. Subalit bago pa man ako tuluyang makarating sa may pintuan, ay bumungad na agad sa akin ang isang stamp note sa aming refrigerator. Ara, you are grounded. Nang mabasa ko ang nakasulat sa note, wala na akong nagawa kundi ang mapapikit na lamang habang patuloy pa rin sa marahang paglalakad. I forget to mention again, 3 days nga pala akong hindi umuwi since I left last Saturday, which happened to be my birthday. Pero kasama ko naman si Rolly, I mean Uncle Rolly, my nana's younger stepbrother, kaya hindi ako masyado nag-aalala. Napangisi ako nang maalala ko yon. Ano kayang ginagawa ng lalaking yun ngayon? Makatulala na naman. Ganun kasi si Rolly, mahilig tumulala. Madalas kasing tahimik at tila may malalim na iniisip. Ganung klase siya ng tao. Malalim pero makukurious kang abutin. Ilang sandali bago pa man ako tuluyang makalabas ay nahagip na ng paningin ko si Nana habang tahimik na naghuhugas ng mga plato. Seryoso ang kanyang mukha at walang kakurap-kurap ang maganda niyang mga mata. Tumikim ako upang ipahiwatig sa kanya ang aking presensya habang unti-unting inaalis ang bag na nakasukpit sa aking balikat. Masamantala naman siyang huminto sa kanyang ginagawa at bahagyang lumukod. Humakbang ako ng kaunti upang lumapit sa kanya kinatatayuan. Kahit nakatalikod siya, sa akin ay ramdam ko ang galit niya. Nanginginig kong sambit. I'm sorry. Nakayuko lang ako habang sinasabi ko yun. Hindi ko alam kung para saan ang sorry ko. Kung para sa pagtakas ko sa kanya o dahil sa pagsisinungaling ko tungkol sa sitwasyon namin ng younger stepbrother niya.
siya umimik kahit singhal ayaw. Ay wala. Wala akong anumang reaksyon o tugon na natanggap mula sa kanya. Muli siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Tanging tunog lang ng mga plato ang aking narinig. Kilala ko si Nana. Kapag galit siya sa akin, hindi niya ako pinapansin. Kung mayroon man siyang gustong sabihin sa akin, isusulat lang niya yon sa isang papel at ididikit sa refrigerator upang mabasa ko. As what I read, I'm grounded. Pumili ako ng jeep na kaunti lamang sakay. Nang makasakay ako ay pumuwesto ako sa bandang dulo malapit sa exit ng jeep. Di pa man ako nakakaupo na pansin ko na agad ang kakaibang amoy. Ang baho! Doon ko napansin na lahat pala ng pasahero ay nakatakip sa ilong nila. Nang mapagawi sa bandang unahan ang tingin ko, napansin ko ang isang pasaherong may bit-bit na bilaong puno na sa tingin ko'y milasang isda. Kaya na pala ang sangsang ng amoy. Kaunti lamang ang mga pasaherong nakasakay sa jeep. Medyo may kabagalan ang pag-usat nito dahil nasa bandang palengke na kami. Siksikan ng mga tao at animoy nagmamadali ang lahat kaya naman hindi magkamayaw ang mga sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi pa rin mawala sa isip ko si Nana. Alam kong nagtampo siya sa akin, aminado naman ako na kasalanan ko rin ang lahat. Paano, after ng birthday celebration ko sa bahay, ay umalis din ako kinagabihan at kung di ako nagkakamali, kaninang madaling araw lang ako nakauwi. Makalipas ang ilang minuto pag-iisip kay Nana, ibinaling ko na ang aking atensyon sa ibang bagay. Napagpasyahan kong pagmasdan ang mga pasahero. Sa unahan ng jeep malapit sa driver ay may isang babae na sa tingin ko ay nasa 35 na ang edad. Chubby ito at naka-duster lang. Sa katapat naman niyang upuan ay may isang lalaki at babae. Nakasandal yung babae sa lalaki at sa wari ko'y tulog na tulog ito kahit na bahagya ko lamang makita ang mukha nito. Sweet! Ganito ang ilan sa mga bagay na gusto kong maranasan. Ngayon, nasa legal age na ako. Gusto kong maranasan magkaroon ng legal din na relasyon. Yung malayang masasandalan ko sa public ang taong mahal ko. Wala naman akong balak na magpabaya sa pag-aaral at sarili. Ang gusto ko lang naman ay yung makapagmahal ng malaya katulad nila. Muli kong tinanaw ang lalaking sinasadala ng tila tulog na tulog pa rin na babae. Malaking lalaki siya, matangkad, moreno at makinis ang balat. Parang may lahi. Kung susuriin siguro mga nasa 30s ang age. Nakasuot ng puting sombrero at tila nag-uunang makadungaw mula sa kanyang cap ang kulot na kulot niyang buhok. At kahit na hindi ko masyadong maainag ang mukha niya, sigurado akong gwapo siya. To be continued.